activity yung dyan sa Opor, punta ka, makikita mo siya. Let's call on Bro Jonard Mondobon. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Are we blessed? Okay. Gutom na ba tayo? Di baling gutom, basta busog yung spirit at soul natin sa salita ng Panginoon. At lalo pa nating bubusugin yung spirit natin by this short exhortation about giving. So, at bago yan, tayo po'y manalangin. Father God, maraming salamat, Panginoon, sa part ng service na to, Panginoon, na gamitin mo kong bilang daluyan ng inyong mga salita ukol sa giving. Please give me the wisdom, the knowledge, and understanding, Panginoon, pati na rin ang mga nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon, na ito'y magagamit sa kanilang pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Itong aking samot dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, sa gabay patnubay ng banal na Espiritu. Amen. So, pinamagatan ko pong giving is the best expression of our faith. And to start with, ang una natin is yung F. Ano yung F? First is God. So, ayon sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So, no further explanation needed, di ba? Unahin natin yung Panginoon. Pangalawa, giving is a way to honor God. First of all. And ayon sa Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Okay. Unahin pa rin ng Panginoon. At give to God first. Sa Exodus 23:19, bring the best fruits, the best of the first fruits of your soul to the house of the Lord your God. So, sinong unahan natin sa pagbigay? Ang Panginoon. Amen. Okay. Pangalawa, nasa letter A na tayo. So, giving, it's an act of faith. So, ayun nga sa James 2:17, so you see, faith by itself isn't enough unless it produces good deeds. It is dead and useless. So wala daw ano yung ano natin sa Panginoon, yung pagtitiwala natin kung walang kaakibat na action. And giving is an act of worship. So in Romans 12:1, therefore I urge you brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, by giving or by obeying the law of God, ay yung pinapagawa niya sa atin. This is our way of worship. At next is giving is an act of obedience. So ayon sa James 1:22, do not merely listen to the word so you deserve yourselves. Do what it says. So, hindi daw tayo parang mangmang lang na yung nakikinig lang tayo sa salita ng Diyos na parang dumaan lang sa tenga at lumagpas sa kabilang tenga. And next is, let us be intentional in our faith. So first is, we need to invest in eternal rewards.
So ayon sa Matthew 6:20, but store up for yourself treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. So, magpapasaliksik tayo sa ating mga puso kung sa punto ng ating buhay ngayon, alin pa yung focus natin o ano yung priority natin. Yun ba yung mga ino-offer ng mundo? Or dun tayo sa eternal rewards na makukuha natin? And we give because we are blessed. So in James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like a shifting shadows. So yung Panginoon ang unang nagbigay, di ba? So hakbang tayo sa pagbibigay ng ating ikapo dahil una niya tayong binigyan. Una, buhay. Pangalawa, meron tayong trabaho dito. Amen? And pangatlo, the sacrificial giving. Okay, tithing is not just giving away our extra money. Di ba? Ayon sa is unahin natin yung Panginoon, di ba? So, ang hinihingi sa atin ay yung unang ikapo natin. The first tenth of our income, not just giving away our extra money, because an excellent sacrifice is a financial sacrifice that represents real surrender. At pang-apat, nasa T na tayo. So, the T in our faith, it's the trust. First is we trust God in His provision. Ayon sa Matthew 6:26, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than these birds? So, tayo nga na may trabaho, di ba? So, mas lalo pa tayong pagpapalain ng Panginoon. And the works of our hands will be blessed more. And the second is being a trustworthy steward. Ayun sa Luke 16:11, so if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? So, yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, saan ba natin dinadala? So, kung sa tingin ng Panginoon, yung pinagkatiwala niya sa atin ay nawaldas or naano natin, yung hindi tayo mapagkatiwalaan. So, sa tingin natin, mapagkatiwalaan pa tayo sa mas maraming pagpapala mula sa Panginoon. So, we must be a trustworthy steward bilang pinagkatiwalaan ng Panginoon ng kanyang riches. And another T is being thankful and grateful. And ayon sa Psalms 116:12, what shall I return to the Lord for all His goodness to me? Okay, gawin lang natin yung attitude of gratitude na lahat ng bagay na tinatanggap natin mula sa ating pagising ay ito ay nagmumula sa Panginoon. Okay, malapit na tayo. At ang H sa ating faith, it's about heart. It's about our heart and honoring God.
So loving God through our giving. So ayon sa Deuteronomy 6:5, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. So ang Panginoon ang unang nagmahal sa atin, di ba? Kaya nga dinala niya tayo dito sa iglesyang ito dahil mahal niya tayo. Hindi naman natin pinili na tayo mismo ang pumunta sa church na to, di ba? And another H is a heart for God's house. So ayon sa Malakay 3:10a, bring the whole tithes in to the storehouse that there may be food in my house. So yung kakainin natin mamaya kung wala kayang mahakbang about sa tithes and giving natin, we have nothing to share. And as a summary, so yan na yun. Lahat ng nasabi ko. And finally, there's a Proverbs that when God blesses you financially, do not raise your standard of living, but rather raise your standard of giving. To God be the glory pa.